Welcome back mga ka-DIY. Kung napanood nyo po yung previous episode natin, pinag-usapan natin kung ano ba ang PCB or Printed Circuit Board at bakit importante yan sa electronics project natin. Ngayon naman dito sa ating episode 2 ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng deep trace at kung paano na rin mag-setup ng inyong preferred interface. So kung first time mo lang gumamit ng deep trace, perfect na perfect po ito para sa'yo. So tara, gawin na natin. Well, ang unang step syempre ay pumunta muna tayo sa official website ng DeepTrace. Type nyo lang sa inyong browser yung deeptrace.com and after nyang mag-loading, click mo lang yung download and then piliin mo kung Windows or Mac OS ang gamit mo. So as a piece of advice, syempre kung beginner ka pa lang, piliin mo muna yung freeware version. Sapat na po yan para sa small to medium PCB project. Pagkatapos mong ma-download, open mo lang yung installer and then sundan mo na yung installation step. And once natapos na, buksan na natin yung DeepTrace. And kung napapansin nyo, mayroon po ng 4 na main program ang DeepTrace. Ito yung schematic capture, PCB layout, component editor, at pattern editor. At ito yung isa sa nagandahan ko sa DeepTrace kasi nga napaka-beginner friendly niya kumpara sa ibang software. Simple yung kanyang interface pero powerful naman yung features na kaya niyang mai-offer sa inyo. At ang madalas po natin gagamitin dito sa mga main program na to ay yung schematic at PCB layout. Kasi dito po tayo magdi-design at magle-layout ng board natin. Pero wag po kayong mag-alala kasi nga tatalakayin rin po natin yung iba pang mga main program ng DeepTrace sa iba pa nating mga susunod na video. Ngayon naman ay buksan na natin yung schematic capture. Nang sa ganon ay para maitur ko kayo sa kanyang interface at nang sa ganon ay para ma-set up rin natin yung inyong magiging workspace. Sa pinakataas, dito natin makikita yung ating main menu. Dito mo makikita lahat ng importanteng commands tulad ng files, edit, view, tools at iba pa. Dito ka nagsisave at nag-open ng project at nag-access ng setting. Sa baba naman ng main menu, dito mo makikita yung tinatawag na toolbar. At ito po ay ang hanay ng mga icons or buttons na nagbibigay ng madaling access sa mga common tools at commands nang sa ganon ay para hindi mo na kailangang pumunta sa main menu doon sa taas. In short, dito mo makikita ang mga shortcut buttons para sa mga madalas mong ginagamit na tools. Sa left side naman, makikita natin ang components panel. Dito mo makikita yung iba't ibang components na pwede mong gamitin tulad ng resistor, capacitor, IC, connectors at iba pa. Pwede mo silang i-drag papunta sa schematic area. At sa right side naman, makikita po natin dito yung properties panel. Dito lumalabas yung mga detalye or attributes ng components na sinelect mo. Halimbawa, kung resistor ang pinili mo, makikita mo dito yung kanyang value at iba pang mga properties ng components. Sa gitna naman ay ang schematic workspace at dito mo po ginuguhit or binubuo yung mismong circuit diagram mo. Dito rin makikita yung grid kung saan mo ina-align ang components at wire. Ngayon naman ay proceed na tayo sa pag-aayos ng ating workspace. So kung gusto mong baguhin yung kulay or theme ng workspace mo, pwede mo pong gawin yan. Pwede kang parang naka-dark mode, light mode, o kaya naman ay pwede mong i-customize yung preferred mong kulay. At para gawin yon, pumunta ka lang sa view at hanapin mo yung colors. Under ng colors, makikita mo yung program colors at sa baba naman ito, makikita mo yung template. Under ng template, pwede kang pumili kung white background, black background, o kaya naman ay pumili ka ng preferred mong kulay. Sa akin kasi, ang madalas kong ginagamit dyan ay black background kasi nga hindi siya masyadong nakakasilaw or masakit sa mata, lalo na kapag matagal kang nakatitig sa monitor. Pero minsan, ginagamit ko rin yung white background lalo na kung yung area ko ay maliwanag. Again, depende pa rin po iyan sa inyong preference. And kung gusto mo namang baguhin yung unit of measurement ng workspace mo, pumunta ka ulit sa view at hanapin mo ang unit. O kaya naman ay pindutin mo lang yung Shift plus U. Ang madalas ko naman na ginagamit na unit sa pag-layout ay mm. Halos madali kasing tandaan at saka nakasanayan ko na rin. At syempre, para naka-align at mayroon tayo ng guide sa pag-layout, huwag rin po nating kakalimutan ang grid. So pumunta ulit tayo sa view and make sure na dapat naka-check yung grid. Or kung gusto mo naman ng shortcut key, pindutin mo na lang yung F11. Yan ay kung nais mong i-disable o kaya naman ay i-enable ang grid.
Pero para sa akin kasi maganda kung naka-enable yung grid mo. Nagiging mas organized kasi at magandang tingnan yung placement mo ng components kasi nga mayroon tayo ng guide. At pagdating naman sa grid size, hindi ko na yan pinapakialaman. Palagi lang ako nakaset sa standard which is 0.05 inch or 1.27 mm. Pero depende po rin po iyan sa project na ginagawa mo. Lagi po ninyong tatandaan na mas okay or mas maayos mag-layout kung consistent ka sa grid spacing mo. At syempre, mas madaling mag-trace kung nakasnap sa grid ang components mo. Okay, so quick recap lang. Na-install na natin yung deep trace. Nakita na natin yung basic interface at na-set up na rin natin ang workspace mo. So ayun guys, that's how you install and set up deep trace like a pro. Kung may tanong ka o gusto mong i-request na topic for the next episode, comment ka lang dyan sa baba. And of course, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod nating mga PCB design tutorial. Maraming salamat. Pwede po kayo mag-iwan ng comment dyan sa comment section below. Huwag niyo rin kakalimutan i-hit ang like and subscribe. Pa-hit na rin po ako ng notification bell para maging updated kayo sa ating mga future upload. Muli, ako si Andro the Electronics na nagsasabing stay humble and be creative. Be creative. Pwede po kayo mag-iwan ng comment dyan sa comment section below. Huwag niyo rin kakalimutan hit ang like and subscribe. Pa-hit na rin po ako ng notification bell para maging updated kayo sa ating mga future upload. Muli, ako si Andro Electronics na nagsasabing stay humble